how can we be strong? Paano ba maging matibay at matatag? Dahil concern nating lahat yan Dumadaan tayo minsan sa buhay na tayo'y nanghihina. There are days that we want to give up, especially when we confront our problems, especially when we remember the debts that we need to pay, especially when we remember the loss in our families, the death of our loved ones, especially when we remember how uncertain our future is. Anong mangyayari sa akin, anong mangyayari sa aking pamilya, nakakapanghina. And how we wish that we can be stronger like other people. Di po ba? Minsan naiinggit tayo. Buti pa siya, napakatatag niya. Buti pa sila, napakalakas nila. Paano din ako magiging matibay at malakas? Paano ako magiging mas matatag? And you know what, my dear friends? We need 3 things in order for us to become more stronger. Kailangan mo 3 bagay na ito para ikaw ay maging mas matibay at matatag. First one, kailangan mong maging matigas ang iyong ulo. Hard-headed. Father, di ba masama yun? Opo, madalas sinasabihan natin yung mga bata, tigas naman ang ulo mo. O sinasabihan natin yung mga ayaw magbago, mga nalulong sa bisyo. Ang tigas-tigas ng ulo niya, Father. Sinabihan na namin, ayaw pa rin magbago, ganyan pa rin. Yung tigas ng ulo can be applied in vices sa masama. Pero bakit hindi natin subukan i-apply, gawin para sa mabuti, para sa pagpapakabanal ng ating pagkatao at kaluluwa? Hindi po ba? At anong ibig sabihin ng matigas ng ulo? You have a strong resolve. You are committed. Pag matigas ang ulo mo, kahit anong sabihin nila, wala kang pakialam. Pag matigas ang ulo mo, yung gusto mo, yun yung mangyayari. Pag matigas yung ulo mo, paglalaban mo, kahit ano. Di ba may kasabihan, sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Bakit napakatibay niya? Bakit napakatatag niya? Bakit napakalakas niya? Kaya niyang lampasan lahat ng problema? Kasi yan yung gusto niya. Strong people have this strong desire and they will go and get it no matter what. Walang problema sa kanila, anumang maging hadlang, walang makakapigil sa kanila. Ask yourself, what do you really want in your life? At yan yung itanim mo sa iyong isip. Tigasan mo ang ulo mo at sabihin mo, ito ang gusto ko. Kung kayang gawin ng mga masasamang tao na maging matigas ang ulo, bakit hindi natin gawin din tayong mga may pangarap sa buhay na gusto nating mapabuti ang ating buhay at ang buhay ng ating mga pamilya? Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay para sa iyong pangarap. Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay makakapagpabuti sa iyo at sa ibang tao. Pero pangalawa, kailangan mo din ng malambot na puso. In order to be strong, you need to have a big heart. What does that mean? You need to love what you do. You need to love that dream and that purpose. Fear can motivate us, pero yung takot agad nawawala. Ano yung nagtatagal? Pagmamahal. And there is a great power with love. Do not underestimate the great power of love. Meron po mga kwento tungkol sa mga magulang. Pag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nasa panganib, lumilitaw po yung kanilang supernatural na lakas. Ang tawag po dyan, adrenaline. Meron pong isang nanay na nung naipit yung kanyang anak sa kotse, napakalakas ng nanay, nabuhat po niya. Meron pong tatay, nakikita niya, nahuhulog yung kanyang anak, napakabilis. Nasagip niya ang kanyang anak. Saan nanggagaling
yung lakas na yon ng magulang sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngayon, alam mo na ang rason bakit nangihina ka. Kasi nawawala na yung pagmamahal mo. Di ba? Pag nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo, pag nawawala na yung pagmamahal mo sa pamilya mo, tayo nangihina. Anong magpapalakas sa atin? Ating puso, ang ating pagmamahal. Have the heart. Have a strong love. Malambot ang puso, puno ng pagmamahal. Yan na nagpapatibay sa atin. Yan na nagpapalakas sa atin. Pero pangatlo, at kahuli-hulihan, kailangan mo din magkaroon ng malaking pananampalataya. A strong faith. What does faith mean? It means you believe that nothing is impossible. Pag naniniwala ka na walang imposible, sige lang, lalakas ka, lalaban ka. Pero kung sa umpisa pa lang, sinasabi mo, hindi mangyayari yan. Di ba? Nanghihina ka na. Anong ibig sabihin ng faith, ng pananampalataya? Ito din ay isang relasyon natin, isang magandang relasyon sa Diyos. Na naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And if you have a good relationship, you will have great strength. But if you have a bad relationship, you will always feel weak. Kailan ka tumatapang? Kailan ka nagkakaroon ng lakas? Kung alam mo, meron kang kasama. Kailan ka napanghihinaan? Kung napansin mo, iniwan ka na mag-isa. Di ba? Kakayanin natin ang anuman suliranin. Kung alam natin, sama-sama tayo. Meron kang kasama, meron kang katuwang. Kaya nga napakahalaga po ng pananampalataya eh. Kasi kahit na mag-isa ka, iwang ka man ng asawa mo, magulo man sa pamilya, alam mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Have that great faith. You will have that strength every day. And you would achieve the impossible. Alam niyo po ang tibay, ang lakas, nasa atin na yan eh. Binigay na ng Diyos sa atin. God has already graced us with strength. Anong kailangan natin gawin? We need just to discover it within ourselves. Kailangan mo lang makita. Kailangan mong gisingin at kailangan mo pang palakasin. You need to enhance it. Huwag mong hanapin sa labas. Huwag kang mainggit sa ibang tao na mas malakas kesa sa iyo. Kasi the good news is, my dear friends, you are already strong. We are already strong. We just need to believe it. We just need to remember it. We only need to feel it. It is already here. God has graced us. Kung nakayanan na mga banal at martir na maging malakas sa gitna ng problema, kung kaya din ng ibang tao, kaya mo. And that is the good news.